Magandang araw mga Kai Soto fans. Nagulantang ang basketball community sa balitang ang 7'3 na si Kai Soto, isa sa mga pinakatanyag na basketballista ng Pilipinas, ay nagkaroon ng torn ACL. Ang balitang ito ay binahagi ng kanyang koponan sa Japan B-League, ang Koshigaya Alphas. Matapos siyang ma-injure sa laro laban sa Seahorses Mikawa, ayon sa pahayag ng Koshigaya Alphas, kailangang magpahinga ni Kai Soto nang hindi bababa sa 6 na buwan na nangangahulugan na hindi siya makakasama sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa darating na third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Nasaktan si Kai 3 minuto pa lang ang nakalipas mula sa simula ng laban, sanhi ng isang awkward na paglapag sa sahig matapos ang isang play. Matapos ang insidente, agad siyang dinala sa ospital kung saan nakumpirma ang pinsala. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Kai, "The worst way to start the year might be the darkest day of my basketball career when I was told I tore my ACL." At dagdag pa ni Kai, "I appreciate all the love and support everyone has given me these past few days. I know God has a better plan for me and we just have to keep going." Ang ACL injury ay isa sa mga pinakamatinding pinsala na maaring maranasan ng isang atleta. Sa kaso ni Kai, ang 6 na buwan na rehabilitasyon ay hindi lamang makakaapekto sa kanyang pisikal na kondisyon, kundi pati na rin sa kanyang kumpiyansa at momentum bilang isang rising star. Isa pa, mawawala rin si Kai sa iba't ibang mahalagang laban tulad ng Japan B-League Asia Rising Star Game na nakatakda sa January 18. Bukod sa personal niyang karera, malaki rin ang magiging epekto sa pagkawala ni Kai sa Gilas Pilipinas, lalo na siya ay itinuturing na isa sa mga pangunahing pwersa ng koponan sa frontline. Ang kanyang taas, husay sa depensa at shot blocking ability ay nagbibigay ng malaking bentahe para sa national team. Sa kabila ng masamang balitang ito, inihayag ng Gilas head coach na si Coach Tim Cone na may plano ang koponan sakaling hindi makalaro si Kai. Sinabi niya na maaring umasa ang koponan kay Japit Aguilar, isang veterano sa national team, at kay Mason Amos, isang promising young player, upang punan ang kakulangan sa frontline. Gayunpaman, hindi maikakailang mahirap palitan ang presensya at kontribusyon ni Kai, lalo na't naging mahalaga ang kanyang papel sa mga nakaraang kampanya ng Gilas. At isa pang positibong aspeto ay nakasigurado ng Pilipinas sa pwesto sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah ngayong taon. Bagamat hindi kailangang magpakitang gilas upang makapasok, ang mga qualifiers ay mahalaga upang mahasa ang chemistry ng koponan at masubukan ang iba't ibang strategy laban sa mga malalakas na koponan sa rehiyon. Ang ACL ay isang ligament na matatagpuan sa tuhod na responsable sa stability ng kasukasuan, lalo na sa biglaang pagliko at pagtigil. Ang injury na ito ay karaniwang nararanasan ng mga atleta sa sports tulad ng basketball, soccer at skiing. At sa kaso ni Kai, ang kanyang matangkad na pangangatawan at ang physical demand ng laro ay maaring nagbibigay daan sa pinsalang ito. Ang proseso ng rehabilitasyon ay karaniwang kinabibilangan ng operasyon, physical therapy, at unti-unting pagbabalik sa aktibidad upang masigurong hindi ito maulit. Si Kai ay itinuturing na isa sa mga haligi ng Gilas Pilipinas, hindi lamang dahil sa kanyang taas at talento, kundi dahil sa kanyang potensyal na magdala ng karangalan sa bansa. Sa edad na 23 years old, siya ay nakitaan ng husay hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa international stage. Sa nakaraang FIBA World Cup, naging top rebounder siya sa koponan at nagpakita ng solidong depensa laban sa mga malalaking manlalaro mula sa iba't ibang bansa. Ang pagkawala ni Kai ay magdudulot ng malaking hamon para sa Gilas Pilipinas, lalo na't malalakas na koponan tulad ng New Zealand at Hong Kong ang kanilang makakatapat sa qualifiers. Bukod pa dito, ang kanyang presensya sa court ay nagbibigay ng kumpiyansa sa kanyang mga kakampi na ngayon ay kailangang mag-adjust sa kanyang pagkawala. Ang ACL injury ni Kai ay nagpapakita ng kahalagahan ng injury prevention at management sa larangan ng sports. Sa kabila ng pagiging maselan sa laro ng basketball,
May mga hakbang na maaring gawin upang mabawasan ang risk ng ganitong uri ng pinsala, tulad ng tamang warm-up, regular na strength training, at paggamit ng angkop na kagamitan. Sa kaso ng Gilas Pilipinas, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang depth ng roster upang matiyak na ang pagkawala ng isang key player tulad ni Kai ay hindi magre-resulta ng malaking kahinaan ng kupunan. Ang pagsasanay sa mga mas bata at mas bagong manlalaro ay isang hakbang upang matiyak ang sustainability ng programa ng Gilas. Bagamat malaking setback ang ACL injury, marami ng atleta ang nakabalik sa mataas na antas ng laro matapos sumailalim ng tamang rehabilitasyon. Si Derrick Rose, isang NBA MVP, ay isang magandang halimbawa ng isang atleta na nagkaroon ng parehong injury ngunit nakabalik sa laro. Sa suporta ng kanyang pamilya, kupunan at mga fans, malaki ang posibilidad na makabangon si Kai at magpatuloy sa kanyang karera. Well, sa kabilang banda naman, ang kanyang sitwasyon ay isang paalala rin na ang tagumpay sa sports ay hindi lamang nakasalalay sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mental toughness. Ang kakayahang harapin ang mga hamon at bumangon mula sa pagkadapa ay mahalaga para sa sinumang atleta. Ang pagkakaroon ng ACL injury ni Kai ay isang mabigat na pagsubok sa kanyang karera bilang isang professional athlete. Sa kanyang batang edad, siya ay isang simbolo ng pag-asa para sa maraming Pinoy na nangangarap na magtagumpay sa larangan ng basketball. At ang pinsalang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kanyang kakayahan bilang manlalaro, kundi pati na rin sa pagkakataon ng Gilas Pilipinas na makamit ang tagumpay sa international stage. Pero tulad ng ibang mga dakilang atleta, ang mga ganitong hamon ay bahagi ng kanilang paglalakbay at hindi dahilan upang sumuko. Sa harap ng ganitong sitwasyon, ipinapakita ni Kai ang kanyang determinasyon na bumangon at magpatuloy. Ang proseso ng rehabilitasyon ay hindi madali, ngunit ito rin ay pagkakataon upang patunayan ang kanyang tibay ng loob at dedikasyon sa kanyang profesyon. Ang suporta ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga tagahanga ng basketball, ay nagsisilbing inspirasyon para sa kanya na ipagpatuloy ang laban. Ang bawat hakbang patungo sa kanyang pagaling ay isang hakbang din patungo sa muling pagbibigay ng saya at inspirasyon sa kanyang mga taga-suporta. Ang kwento ni Kai Sotto ay hindi nagtatapos sa kanyang injury. Bagkus ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang basketball journey. Ang kanyang matagumpay na pagbabalik ay magbibigay inspirasyon sa mga kabataang atleta na nangangarap na marating ang kanyang naabot. Sa ganitong paraan, si Kai ay patuloy na magiging simbolo ng determinasyon, lakas at pag-asa para sa bawat Pilipino.